Mga kababayan, panoorin po natin itong ibang POV ng nagawang awayan ng mga DDS. Yung kanila pong sapakan, murahan doon po sa dahig, sa labas po ng ICC. So, mga DDS po ito, no? Ito po yung ibang angulo or ibang view, panoorin po natin. Tapos mamaya may papanood po ako sa inyong isang mama na nagkukwento kung anong ginawa sa kanya nung mapadpad po siya sa grupo ng mga DDS nung panahon po ng rally noong September 21. Tapos mamaya pag-usapan po natin yung Senate resolution na naglalayong bigyan ng house arrest si Duterte. I-explain ko po sa inyo kung bakit hindi dapat yon i-approve ng ICC. Panoorin po muna natin ito. Hindi. Hello, Wala kasi akong kasalanan sa kanila. Bakit nila ako inaaway? Mas ano? Correct! Dapat ina-apply na yan sa mga sarili ninyo. Apply mo sa sarili mo. Di ba kilala ba kita? Hindi kita inaway, di ba? Tapos why are you here? O sino ka ba? O sino ka rin? O see exactly, di ba? Akala ko ba i-apply mo sa sarili mo? O bakit hindi mo i-apply? Na. Oh, di ba? Oh, bakit? Bakit? Bakit ka? Kailan? Oh, saan proof mo? Oh, see? You're accusing me without any proof. Inaayusin mong ngipin mo. Oh, kung isog ka, oh. Padol dire ko, isog ka. Oh, here. You're a bully. You're a Yes, I am. Please. Oh, yes. Again. Alex is you're a bully. Yes, I am. Please. Yes! Eksena, ikaw ang gulo dito. Sandali. Damay-damay. Ha? O sige. Pao, the video, Pao. O sige. Pao, the video. Okay lang. No. I know the law. Hello. Ano ba yan? Hello. Ayan. Yan na napakala. Yun ang bully. Diba yun? Oo nga kuan, di ta magpa-intimidate sa mga bashers. Yes. Excuse me, I'm not talking to you. Oh really? Oh? You're trying to hijack the Duterte event, right? That's what you said, diba? Yes. Pao? Di ba sabi mo, hina-hijack mo ang mga event ng mga Duterte? Bakit mo hina-hijack? Kasi you said that you are an organic supporter. Then how can maging organic supporter ka when you're hijacking an event of the Duterte supporters? We flew all the way from the Philippines just to be here, just to work. Then why are you hijacking it? Ang sinid mo pa kay Roddy Bulilit, yung mga troll account niyo? Mami, hindi pa nakaharap. Organic supporter. Ano? Kami ito, nakipag-away ba kami sa inyo? Wala. Diba? Ay na. Bakit kayo nakikipag-away sa amin? Ha? I don't even know that I think you thank you. Diba? Don't point your fingers to me. No, I'm thinking. I would stand for a bully like you. Bully? You bullied you? Who bullied you? Who bullied you? You bullied us. You bullied Hanilet. Ano Hanilet? Bullied Hanilet. Ikaw ang pumunta dito sa aming event and you said we're stand with you. Ha? Bobo ka ba? Really? Bakit? Patingin na din kayo? Yeah. Excuse me. Wait lang. Relax tayo, guys. Excuse me. May-ari na yung lugar nito, iyo ko? Sa'yo to? Sa'yo to? Pwede. Wait lang. Yes. Ikaw. Yes. Pumunta ka dito sa mga vloggers. Wala tayong vloggers daw. Wait, Vloggers, ano ka? Wait muna, para klaro tayo. Who have been? Wait lang. No, kasi para maano ba? Klaro ba? Kasi ang nangyari is nandito kami, hindi ko sila inaway. I don't even know him. That's why I want to ask him. I don't even know him. Pumunta siya, dyan siya nakatawa. I even thank him sa bravery niya. Nagpa-introduce siya sa Reuters. Correct. That's why I wanted to ask. I wanted. We were shocked. That's my opinion. That's your opinion, exactly. This is also my opinion. Okay, bye. Who You know are what? you? So who are you? Who are you? I'm Tio Moreno, and who are you? I am Den. Oh, so you're there. No one even knows you. So you are. Oh, I already that you're No, talking actually, about Den, me. Speak volumes that you know wait lang ako me. muna, Tio. And who are you again? Den. So? Wait lang, Tio. Pagsalita mo na, Tio. Ano ang salita siya? Makapit ako sa Tio.
Kasi then, you know, when you You are a bully. Excuse me. Nanggugulo kayo dito. Really? Kayo ang nanghamon ng face off? Ha? Face off? Anong gusto mo? Kana. Ha? Sige. Ha? Dahil buang ka, ha? Ay! Sino yun? Yan! Ayan! Kina! Yan! Kina! No! Because no! Not necessary to stop the light. Because this is the evidence. No. Don't streamline na lang. Just No. Sila ang mahiya. So yon mga kababayan, nakita nyo naman po kung gaano sila kabayolente sa salita at sa gawa, no? Talagang nagpang-abot po sila dyan. Ngayon, panoorin po natin itong mamang ito na nagkwento ng naging karanasan niya nung mapadpad po siya sa grupo ng mga DDS noong September 21. Ito po. Dapat wala ng kulay. Ayos na yung boss. Yaman na. Hindi tayo dapat mag-away. Hindi tayo magkalaban. Ang kalaban natin ay nasa Malacanang. Belhika yun. DDS supporter. Nagkamali kami ng pinunta kaya sabi namin, pinag-renasan sa BBM. Sino susunod sa kay BBM? Hindi sa Sara Duterte na kurap? Na luspay ng pera. Wala namang ginagawa. Duterte na yan. Okay, yun po yung gusto namin ipaglaban. Mga walang kwenta yung Duterte na yan, tapos gusto yung palitan si BBM. Sino susunod? Si Duterte! Ang kalaban natin. Hindi po, yun yung nararamdaman ko eh. Yun po nararamdaman ko yung pilitin na ano. Hindi po, hindi. Yun ang nararamdaman. Hindi ko minumula kayo. Minumuna ko yung mga pulang kwentang politiko sa Pilipinas. Pasensya na ha. Pag pinipigil nyo yung damdamin, lalong nagpupuyos yan. Mga walang kwenta yung... Pinagsisipa pa ako ng mga walang yung Duterte supporter na yan. Mga walang kwenta kayo. Hindi nyo alam yung salita lang eh. Pero kung nananakit pa kayo tulad ng tatay nyo na pinagpapatay. Pinagpapatay yung mga inosente na mga... lang pero pinatay na nila. So sorry po. Akala po kasi namin, hindi kayo nagsasabi ko, napamura talaga. Mali pala yung napuntahan namin. Yung pinagre-resign na sa BBM, alam ko na. Kasi ang susunod dyan, si Sara may gusto nilang mapunta sa pwesto. Na alam naman natin, Duterte na yan, walang kwenta, walang ginawang mabutihan sa DepEd, pati as Vice President. Pasensya na, no? Kaya ang gusto lang nila manakit kasi mga kulto po yung Duterte na yan. Sinaktas, sinipa po ako sa ulo. manunulay ka pa. Kasi sinabi ko, Sara Duterte resign. Tapos doon na sila nag-ano, no? Doon na sila nagalit sa akin. So parang halatang mga kulto po sila. Pag pinipinpoint po nila yung pag tinutulog sa yung kanilang amo, doon po sila na nagagalit. So parang ugaling po. Ayun mga kababayan, so napanood po natin yung dalawang video, no? Bakit ko po yan pinanood sa inyo? Dahil ito po yung aking opinion, no, patungkol dun sa Senate resolution na naglalayong bigyan ng house arrest si Duterte. Una sa lahat, sa tingin ko hindi po yan i-approve ng ICC dahil unang-una nakita po nila kung anong impluwensya ni Duterte sa mga politiko ng Pilipinas. Kitang-kita po ng Senate resolution na yan na ang mga pinuno ng Pilipinas, no, mga senador pa mismo, ay kumikiling or pumapabor kay Duterte. Sila pa mismo yung nagpasa para i-house arrest na lamang si Duterte. So, ano sa tingin nila ang iisipin ng ICC? Iisipin po ng ICC, mga kababayan, dahil po sa Senate resolution na yan, magiging kawawa po ang mga biktima at ang mga witnesses kapag nakalabas po si Duterte dahil may malaking impluwensya po siya sa mga politiko mismo, sa mga mambabatas mismo ng Pilipinas. Nakitang-kita na pumapabor sa kanya. At considering na yung dalawa sa pumirma or bumoto sa Senate resolution na yan, ay dalawa na merong di umano'y kaso sa ICC. Yung dalawang senador
na sinasabi na meron na daw pong arrest warrant. Ano? So sa akin pong palagay at malakas po ang aking kumpiyansa, hindi po yan i-grant or i-approve ng ICC. Ngayon, isa pa po sa nakikita kong dahilan kung bakit hindi yan ma-approve ng ICC ay dahil dun po sa mga pinakita ko pong video na nagpapakita po ng pagiging violente at palaaway ng mga supporter ni Duterte, ng mga DDS, mga kababayan. Nakita niyo naman po kung paano nila dinisplay yung kanilang behavior na hindi kaaya-aya mismong sa labas pa ng dahig. Doon pa talaga nagpakita ng kanilang pag-aaway at pagiging violente. Pisikalan po talaga. Nandun po si Harry Roque. And then yung ginawa po nila dun sa mama, no? Naging violente sila dun sa mama na talaga naman sinaktan nila dahil hindi nila kasamahan na DDS. So, I'm sure makikita yan ng mga taga-ICC na itong mga factors na ito ay i-considera nila para hindi i-approve yung Senate resolution na yan para bigyan ng house arrest si Duterte. At saka napaka-unfair naman mga kababayan. Bakit bibigyan ng house arrest yung akusado? No? Bibigyan ng pansamantalang kalayaan. Kawawa naman ang mga biktima dito. Itong mga senador natin, imbis na unahin ang mga biktima, ang mga naagrabyado, ang inuna, yung akusado, yung suspect. No? So talagang sila rin mismo ang nagpapahama kay Duterte at nakikita po yan ng ICC na kayo ay hindi fair, na hindi nyo mabibigyan ng hustisya ang mga dapat bigyan ng hustisya, lalo-lalo na ang mga biktima. So, sa palagay ko, hindi talaga makakatulong yan. Unang-una, wala silang power over ICC, mga kababayan. Kudos po kay Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan at Senator Rizzo Ontiveros, hindi po sila pumabor dyan. Hindi po sila bumoto, hindi sila sumang-ayon dyan. Kaya thankful ako sa kanila, Senator Bam, Senator Kiko, and Senator Risa dahil mas pinapaboran nila ang mga biktima at yung mga inosenteng nadamay. Yung mga hindi nabigyan ng hustisya at human rights. Pambihira, si Congressman De Lima nga nung nakadetain, nalagay sa alanganin ng buhay niya, na hostage po siya, kung matatandaan nyo. And I think if I'm not mistaken, nasugatan siya ng hostage taker, na if I'm not mistaken, nasaksak siya, no? Pwede niyong i-check yung balita. But nevertheless, nalagay sa alanganin ang buhay niya. Nag-inarte ba ang mga supporter ni Senator De Lima? Nagpa-house arrest ba siya? Nagpa-hospital arrest ba siya? Di ba hindi, mga kababayan? So ngayon, nakikita po talaga natin yung mga ugali ng mga talagang totoo na inosente at talagang may mga kinatatakutan dahil may maaaring magkaroon sila ng guilty conviction. Sino ba yung nag-neck brace? Sino ba yung nag-wheelchair? Sino ba yung nagpa-hospital arrest? At sino ba yung mga nagkakasakit? At lumilipad sa ibang bansa kapag meron na silang mga arrest warrant at kapag meron silang dapat panagutan sa bansa. Hindi yan ginawa ni Congressman De Lima, hindi yan ginawa ni dating Senador Trillanes, at hindi rin yan ginawa ni former President Pinoy Aquino kahit meron na siyang malalang sakit, cancer. Hindi po ba mga kababayan? Pero yung mga idol na mga DDS, mga kababayan, lahat na lang ng palusot, alibay, lahat na lamang ng pagpapanggap, in my opinion, ay gagawin para lamang kaawaan sila at makakuha ng simpatya. Naalala nyo nung Quadcom hearing? Yung mga tauhan ni Sara, bigla na lang isinusugod sa ospital, bigla na lang kailangan ng immediate medical attention, biglang nakasakay sa wheelchair, tapos sasabihin pa ni Sara kay General Torre kung pwede ba makita ng media yung paglabas kay Zuleika Lopez habang umiiyak na sa wheelchair. Nag-viral po yan. Yan po yung mga paandar, mga kababayan. Kaya nakaka-turn off po ang mga senador na iyan na nagpasa pa ng resolution para bigyan ng house arrest si Duterte. Ang daming matatanda at ang daming mga may sakit sa kulungan dito sa Pilipinas. Bakit yun? Hindi niya binibigyan ng house arrest. Hindi po ba? Napaka-unfair. Pag Duterte, mayaman, makapangyarihan, iba ang treatment. Pero kapag mga biktima at mahirap, baliwala sa inyo, hindi niyo bibigyan ng hustisya. Kaya nga po, pinakita ko sa inyo yung video ng mga DDS na yan, na nakakulong pa yung poon nila, ganyan na sila kabayolente. What more pag nakalabas na si Duterte? Yan sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Malaki pong impluwensya ni Duterte sa mga politiko sa Pilipinas.
Sa tingin ko walang magiging hustisya ang mga biktima kapag nakalaya po si Duterte. At saka yung mga sinasabi ng mga suporta nila na kinidnap si Duterte, baka pag nakalaya yan, sila na po ang gumawa ng paraan para hindi ulit makuha ng ICC si Duterte kapag kailangang dumalo ng hearing or kapag magkaroon ng guilty conviction. So, yun mga kababayan, yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo. No? So, kayo na po ang humisga. Binigyan ko lang naman po kayo ng explanation and insight. For me, hindi ako pabor sa Senate resolution na yan na binibigyan ng house arrest si Duterte, and I don't think na aaprobahan niya ng ICC. Kayo po, ano pong masasabi niyo sa mga napanood nyo? At sa Senate resolution na yan ng Senado na pabor po sa akusado si Duterte. Ilagay niyo po sa comment section at magkita-kita po tayo muli sa susunod kong video. Salamat po.